Mag-isang binubuhay ni Amer ang kanyang nag-iisang anak na si Topi. 3 taon na kasi mula nang iwan siya ng kanyang dating asawa na si Elena. Sumama sa ibang lalaki si Elena 4 na taon pagkatapos nitong manganak. Wala namang nagawa pa si Amer dahil kahit anong pagmamakaawa niya, hindi siya pinakinggan ng babae. Kaya mula noon, tinaguyod ni Amer na mag-isa ang batang si Topi. Kinakaya-kaya naman niya yon. Kahit na maliit lang naman ang kitaan sa pagbebenta ng buko, nagagawa pa rin nilang makaahon sa pang-araw-araw. Papa, hindi ka ba napapagod magtrabaho? Ako? Mapapagod? Anak, hindi napapagod ang mga tatay. Dahil ang mga tatay, malalakas, masisipag at astig. Totoo po? Hindi napapagod ang mga tatay? Oo, ganon ang mga tatay. Sa ganon paniniwala binuhay ni Amer ang kanyang anak. Ayaw niya kasi na lumaki si Topi na iniisip na pabigat sa ama. Kaya kahit na hirap si Amer, hindi niya yon pinapahalata sa bata. Ang mahalaga sa kanya ay magkaroon ng makakain si Topi sa araw-araw. Siya nga pala anak, maganda ka na sa nalalapit na pasukan ha. Papasok ka na sa school. Papa, natatakot po ako ron eh. Wala po bang mga masasamang bata doon? Anak, walang masasamang bata sa school. Kung meron man di susumbo mo kay teacher dahil si teacher ang magiging pangalawang nanay niyo doon. Talaga po? Di magiging mag-asawa po kayo ni teacher. Anak, hindi. Ang ibig kong sabihin, siya ang nanay sa loob ng silid-aralan. Siya ang susundin at pakikinggan nyo. Kaya dapat igagalang nyo si teacher na parang nanay nyo. Tumango-tango na lang ang batang si Topi. Hinimasimas naman ni Amer ang ulo ng anak. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay hinayaan na muna ni Amer ang bata na makapaglaro sa labas. Naiwan siya sa bakuran at inasikaso na lang ang sinasaing. Wala pang ilang minuto, dumating naman ang kanyang kumpare, si Ambo. Ang nag-iisa niyang kumpare na talaga namang tumatayong magulang na rin kay Topi. O pre, naparito ka. May problema ba? Wala naman. Nandito lang ako para alokin ka ng mas magandang trabaho. Mas magandang trabaho? Teka, kung legal yan, tuloy ako dyan. Umupo si Ambo sa gilid at nakiinom sa kape ni Amer. Legal to siyempre. Anong tingin mo sa akin? Masamang tao. Ano nga yan? Factory pre, sa bayan. Mas malaki ang sahod doon. Tapos, may mga benepisyo pa. Doon ako napasok pre. Kahapon lang ako nagsimula. Alam mo naman na wala akong mga papeles, di ba? Hindi ako nakapagtapos. Elementary nga, hindi ko natapos. Paano ako matatanggap niyan? Ano ka ba pre? Madali lang. Kakilala ko yung manager May gusto sa akin yon kaya pwede kitang maipasok. Ha? Sasamantalahin mo na gusto ka para ipasok ako? Wag na uy. Pre naman, isipin mo na lang ang anak mo. May sakit ang anak mo. Nakakalimutan mo na bang kailangan mo ng mas malaking pera? Parang biglang sinampal ng katotohanan ang lalaki. Hindi niya inakala na isang salita lamang ni Ambo tungkol doon, masisira ang buong araw niya. May problema sa bituka ang kanyang anak. Natuklasan nila yon nang madalas ang pagsakit ng tiyan ng bata. Ang sabi ng doktor, kailangan maoperahan kaagad si Topi. Kasi kung hindi, maaaring maging cancer ang sakit ng bata. Pre, concerned din ako kay Topi. Lintik, inaanak ko yan Parang tatay na rin niya ako. Kaya kung anong alam kong makakabuti, tutulong ako. Kaya nga pre, pumayag ka na. Oo, sabihin nating hindi patas. Tama naman ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Kaya sa huli, napapayag na rin siya sa gusto ni Ambo.
Kailan ba tayo lalakad? Gusto mo ngayon eh. Pwede bang bukas na lang? Hindi pa kasi nakakauwi kapatid ko eh. Walang magbabantay kay Topi. Ay, oo nga pala no. O sige, basta bukas sumanda ka na ha. Kasi bukas baka magsimula ka na kagad. Ha? Ganong kabilis? Oo, ganun kabilis. O paano? Bili lang ako ng pandesal. Baka masapok na naman ako ni tatay eh. Nagmamadaling lumabas si Ambo. Naiwan na lamang si Amer na nakatulala. Napapaisip siya kung bakit sa dami ng tao sa mundo, ang kanyang anak pa ang dumaranas ng ganong klase ng sakit. Bumuntong hininga na lamang siya. Kahit na ganon ang nangyayari sa kanilang buhay, naniniwala pa rin siya na merong awa ang Diyos para sa kanila. Kinahapunan, dumating na rin ang kanyang kapatid na si Henry. Ito ang kasama niya sa bahay. Ang binata rin ang laging nagbabantay kay Topi sa tuwing umaalis si Amer para magtrabaho. May dalang kung anong prutas ang binata. Napansin ni Amer na mukhang malaki-laki na naman ang kinita ng kanyang kapatid. Dahil yon sa pagbebenta ng mga nahuhuling bayawak sa madaling araw. Kuya, marami akong dalang prutas oh. Pakainin mo si Topi ha. Nasaan na ba yung batang yon? Nandun lang sa labas, naglalaro. Dapat kuya, wag mo na masyadong pinapagod ang batang yun. Baka lalong manakit ang tiyan nun. Henry, mas lalo siya magkakasakit kung raratay lang siya dyan sa higaan. Siya nga pala. Pabantay muna kay Topi bukas ha. Kasi ipapasok ako ni Ambo sa factory. Mas malaki ang kitaan doon. Alam mo na, mas okay na makakapag-ipon ako para maipagamot ko na yang si Topi. Kuya, bakit naman hindi ka nalang magpahinga? Baka mamaya ikaw naman ang magkasakit. Henry, hindi ako pwedeng magpetiks. Kailangan natin ng pera. Gusto kong makalis si Topi sa sakit na yon. Kada gabi na lang umiiyak siya sa sakit ng tiyan. Ay, oo nga pala kuya. Nakabili pala ako ng pain reliever. Teka, pwede ba yan sa bata? Sabi ng nabilan kong butika, pambata daw to. May kamahalan nga lang pero ayos lang. Ay nako, pasensya ka na ha. Huwag ka mag-alala. Babawi ako sa iyo kapag gumaling na ang pamangkin mo. Naku, hindi na kailangan kuya. Ano ba naman? Pamangkin ko yan oh. Hindi naman yan ibang tao sa akin. Tinapik na lamang ni Amer ang kanyang kapatid sa balikat. Laking pasalamat niya dahil responsableng tao talaga ang kapatid niya. Kung wala ito, hindi na alam ni Amer ang gagawin sa buhay niya. Pagsapit ng kinagabihan, ay pinauwi na rin ni Amer ang kanyang anak. Sabay-sabay na nilang pinagsasaluhan ang daing na binili ni Henry sa bayan. Habang kumakain, narinig nila ang malakas na isang matandang boses sa labas. Nagpresenta na si Amer dahil siya rin naman talaga ang kailangan na matanda. Magandang gabi po, Aling Donna. Hindi naman gaanong maliwanag ang ilaw sa tapat ng bakuran. Napansin ni Amer na parabang naglalaway ang matanda. Ikaw Amer, kailan ka ba magbabayad ng utang niyo sa akin? Pasensya na po, Aling Donna. Gipit pa po kasi talaga eh. Problemado pa ako ngayon kung saan ako hahanap ng pampaopera sa anak ko. Pasensya na talaga ha. Amer naman, ilang beses na ba tayong nag-usap tungkol sa bagay na ito? Ang sabi ko sa iyo, bayaran mo na ako kasi kailangan ko rin ng pera. Umubo ng matagal ang matanda. Inakala ni Amer na kung ano na ang nangyari kay Aling Donna. Pati si Henry ay napalapit na rin sa kanila. Iniupo nila ang matanda sa loob ng kanilang bakuran. Aling Donna, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Basta magbayad ka na lang kapag may pera ka na. Parang matutumba si Aling Donna nang tumayo na yon. Kita nila na mas maraming laway na ang inilalabas ng matanda
Medyo namumula na rin ang mukha nito. Gusto sana nilang magpahinga muna pero tumanggi si Aling Donna. Oh, ano kaya nangyayari doon? Hindi ko nga rin alam eh. Basta pagkakita ko sa kanya, ganun na siya. Naglalaway, parang nakagat ng aso. Baka nga nakagat siya ng aso. Ay nako, hayaan na natin. Buti nga't hindi na nagbunga nga pa. Tara, kumain na tayo ulit. Nagpatuloy na sila sa pagkain. Pagkatapos ay saka na rin sila naghanda para sa pagtulog. Magkakatabi sila sa higaan na nilatag lang ng abanikong banig. May kanya-kanya naman silang unan, pero 1 buwan na nung huling nalabhan. Naunang nakaidlip si Henry at ang batang si Topi. Himala na hindi sinakita ng tiyan si Topi nung mga sandaling yon. Dakong 2:00 ng madaling araw ay ginising pa rin si Amer. Ayaw talaga niyang dalawin ng antok. Bumangon siya para sana buksan ang bintana. Nang sa ganun ay pumasok ang sariling hangin mula sa labas. Pagbukas pa lang niya ng bintana ay may narinig na siyang umaangil. Nung una ay inakala niyang hayop lang yon o baka aso. Pero nang tumingin siya sa itaas ng bubong ng kapitbahay, meron siyang nakitang isang tao na nakadapa sa bubungan. Nung una ay hindi agad naintindihan ni Amer kung ano ang ginagawa ng taong yun doon. Lumabas siya ng kanilang bahay. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya sa bahay kung saan nasa taas ang tao. Nang nakita na ng malapitan, nagtayuan ang balahibo ni Amer. Unang pumasok sa kanyang utak ay ang aswang. Isang babae na mahaba ang buhok, nakasuot ng bestida, at nang gumapang yun banda sa medyo natatapatan ng pose ng ilaw, nakita niya ang nakakatakot nitong muka. Kahit sinong pintor ay mahihirapang ipinta ang ganong klase ng muka. Mahaba ang dila at namumuti ang mga mata. Parang laylay din ng panga. Aswang to! Nataranta si Amer. Dali-dali siyang tumakbo pabalik ng kanilang bahay. Sinarado niya ang bintana at pintuan. Mga ilang sandali lang ay narinig na niya na may mga naglalakad sa bubungan nila. Mabigat ang paa na parang mabubutas na ang yero. Dinampot niya ang kutsilyo. Habang masarap ang tulog ng dalawa, nagbabantay at nakikinamdam lamang si Amer doon. Lintik kang aswang ka. Saan ka ba galing? Malakas ang tibok ng puso ni Amer sa mga sandaling yon. Pero ilang sandali lang, naramdaman niyang wala na ang aswang sa paligid. Nakahinga naman siya na maluwag. Buong akala naman niya ay magiging kalbaryo na rin ang kanilang buhay. Hindi na nakabalik pa sa tulog si Amer. Naghari na sa kanyang isipan ang nangyari. Naalala niya na buntis nga pala ang babae sa kalapit nilang bahay. Iniisip na lang niya na yun talaga ang pakay ng mga aswang. Walang tulog si Amer hanggang sa sumapit na ang umaga. 6:00 pa lang, rinig na niya agad ang usap-usapan sa kabilang bahay. Naramdaman din pala nila ang pangangaswang. Pero si Amer nanatiling siyang tikom tungkol sa bagay na yon. Ayaw niyang ipaalam kay Henry at Topi ang nangyari dahil bukod sa alam niyang matatakot ang dalawa, baka hindi na rin makatulog ang mga yon sa gabi. Habang nasa bakuran ay dumating na rin si Ambo. Nakabihis na ito habang si Amer naman ay nakapambahay pa rin. Oh, pambira ka naman pre. Ba't di ka pa nakahanda? Napakalmot na lamang sa ulo nang maalala niya na may lakad nga pala sila. Ay, oo nga pala. Pasensya na pre ha. O sige, magbibihis na ako. Nagmamadaling nagbihis ang lalaki. Simpleng polo shirt at pantalong maong lang ang suot niya. Yun lang din naman kasi ang pinakamatino niyang suot. Agad na silang lumakad ni Ambo. Iniwan na muna niya ang anak kay Henry. Habang nasa biyahe ay saka lamang nakaramdam ng antok si Amer. Napansin naman yun ni Ambo.
Nak ng tupa oh. Pare, inaantok ka na? Natulog ka ba ng maayos kagabi? Napailing si Amer habang nasa likuran sila ng jeep. Silang dalawa lang ang pasahero kaya naisip ni Amer na sabihin na rin kay Ambo ang nangyari. Di ako nakatulog pare, sa totoo lang. May nangyari kasi na Chuck, hindi mo paniniwalaan. Ha? Ano ba yan? Baka naman kalokohan yan. Nakakita ko ng aswang kagabi sa kabilang bahay. Sandaling hindi nagsalita si Ambo. Seryoso lang ang mukha nito na nakatingin sa kanya. Sabi ko na nga ba hindi ka maniniwala eh. Ay, hindi. Ituloy mo. Bakit? Ano ba nangyari? Nakita ko sa bubong ng kalapit naming bahay. Pumunta ako ron. Akala ko kasi tao lang eh. Pero paglapit ko, aswang pala. Hinabol ako at sa bubong naman naming tumambay. Pero buti na lang na wala na rin agad makalipas ng ilang minuto. Ano? Aswang? Alam mo ba pre, sa katunayan, kwentuhan niya kanina doon sa gilid ng bahay niyo. Yun po ba yun? Tumungo-tango si Amer. Huwag kang mag-alala, naniniwala naman ako sa aswang pre. Ha? Talaga? Bakit ka naniniwala? May tiyuhin ako dati. Kinintil niya sariling buhay niya. Alam ba kung bakit? Galing siyang kapis. Pagbalik niya sa kanila, naglalaway na siya. Ang sabi niya kina mama natatakam siya sa karne. Gulat silang lahat Sinakmal ba naman yung aso sa gilid? Buti nilang kamo, naawat siya kagad ni mama at ng mga kamag-anak namin. Pinatingin yung tiyo ko na yon sa albularyo. Ang sabi ng albularyo, naayanggaw daw si tiyo. Nang hindi na magamot ayun, dinedge ni tiyo yung sarili niya. Ano? Nayanggaw? Ano naman yun? Hindi ko alam kung tama yung pagkakaalala ko sa kwento ni mama. Pero base sa kanya, ang yanggaw daw, ginagawa ng mga aswang kapag nagpaparami sila. Kunwari, may ilalagay sila sa pagkain mo o kaya sa inuman. Kapag tinikman mo yon, magiging aswang ka raw. Ganun na pagkakaalala ko Dahil sa mga sinabi ni Ambo, napagtanto ni Amer ang isang bagay. Unang pumasok sa kanyang utak ang matandang si Donna. Naglalaway rin kasi ang matanda at ang suot ng aswang na nakita niya, napagtanto niya na kapareho ng kay Aling Donna. Nakaramdam ng kaba ang lalaki habang tinatahak niya ang daan. Oy pre, ayos ka lang ba? Gusto mo bukas na lang tayo tumuloy Hindi, ngayon na. Handa na ako. Sigurado ka? Tumango na lamang si Amer. Nakarating sila sa factory. Agad na pinakilala ni Ambo si Amer sa manager ng babae. Maganda at sexy ang babae. Kaya hindi maintindihan ni Amer kung papaanong magkakagusto yon sa kanyang kaibigan. Kaunting interview lang ang naganap. Natanggap na rin si Amer. Yun na rin ang unang araw ng trabaho niya. At dahil bago pa lang, si Ambo ang kanyang magiging tagaturo. Mabilis namang natuto si Amer. Nakabisado niya lahat ng gagawin sa mga makina. Pagdating kinahapunan, pinabayaan na siya ni Ambo. Hindi naman sobrang hirap ng trabaho. Mas magaan ngayon kumpara sa pagbebenta ng buko. Pagsapit ng 6:00 ay nag-uwian na rin sila. Hintayin mo ako sa labas pre Kausapin ko lang yung manager natin. May extra service. Nakakaloko pa ang ngiting ipinakita ni Ambo. Napapailing na nga lang din si Amer dahil doon. Hindi siya makapaniwala na may madedekwat na magandang dilag si Ambo. Ang nakakagulat pa, manager pa nila. Habang naghihintay sa gilid ng kalsada, may 2 lalaki ang narinig niyang nag-uusap. O pre, totoo nga raw, may kumakalat na aswang tapos nangyayanggaw daw sila. Ganun ba talaga sila magparami? Parang nakakatakot na tuloy kumain at tuminom
Napaisip si Amer noong mga sandaling yon. Nagtataka siya kung bakit sa tinagal-tagal niya sa probinsya nila, sa puntong yun pa nagkakaroon ng mga issue tungkol sa mga aswang. Maya-maya ay nakabalik na rin si Ambo. Malapad ang ngiti ng lalaki. Alip na pag-uusap yun ah. Halos kalahating oras. At saka, usap lang ba talaga? Bakit may lipstick ang leeg mo? Mali pa ang pagkakabutonis mo oh. Usap lang yun pre, with lambing. Hanip ka talaga. Sobrang hanip. Kaklase ko kasi dati yun, patay na patay yun sa akin. Di ko pinapansin kasi di ko naman inakala na gaganda pala siya ngayon. Uta na nga lang. Kailangan ko na rin makauwi eh. Mag-aalas 7 na ng gabi. Baka wala pang kinakain yung dalawa sa bahay. Pahiramin muna kita tapos bayaran mo na lang sa unang sahod mo. Nako, maraming salamat pre. Pumara na rin ng jeep ang dalawa. Mabilis lang ang biyahe dahil hindi uso ang traffic sa kanila sa probinsya. Pagdating nila sa kanilang lugar, naabutan nilang walang katao-tao sa bahay. Naiwan pa ang isang tsinelas ni Henry sa labas ng pintuan. Hindi rin maisara ng maayos ang pinto at nagkagulo ang ilang gamit ni Topi sa loob. Gagi, anong nangyari dito? Kinakabahan na si Amer noong mga sandaling yon. Paglabas nila, nakaabang na si Aling Donya. Seryoso ang mukhang nakatingin sa kanila. Amer, alam ko kung nasaan sila. Napatitig si Amer. Himala kasi na hindi paniningil ang bungad sa kanya na matanda. Itinakbo ng kapatid mo ang anak mo. Narinig ko kanina sumasakit daw ang tiyan. Nanlaki ang mata ni Amer nang marinig ang sinabing yon na matanda. Wala na siyang sinayang na sandali. Tumakbo siya papunta sa kalsada at saka sumakay ulit ng jeep patungong ospital. Sumama naman sa kanya si Ambo. Pagdating nila roon ay hinanap agad nila ang silid ng batang si Topi. Naabutan nila si Henry na nasa labas, nakaupo at magulo ang buhok. Namamaga ang mga mata niya. Henry, anong nangyari kay Topi? Bigla na naman sumakit ang tiyan niya kuya Hindi na kinaya ng gamot. Napasabunot na lamang ng buhok ang lalaki. Hindi siya mapakali sa sobrang pag-aalala. Sabi kasi ng doktor sa kanila, kailangan na talagang maoperahan ng bata. Dahil kung hindi, hahantong sa mas malala ang problema nila. Pre, kalma lang. Kailangan mong kumalma para makapag-isip tayo ng paraan. Ilang sandali lang ay lumabas na rin ang doktor. Pinaliwanag sa kanila ang mga pwedeng mangyari sa oras na hindi maoperahan si Topi. Binigay din sa kanila ang ilang gamot na kailangan nilang bilhin. Nanakitang ulo ni Amer dahil wala naman siyang perang pambili. Meron siyang naipon pero kakaunti lang yon. Hindi pa makakabili ng isang gamot dahil napakamahal ng gamot na ibinigay sa kanila. Naiyak na lamang si Amer. Sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit nagkaganon ang kanyang anak. Wala kang kasalanan kuya. Mabuti kang ama. Lahat ginagawa mo. Ang mabuting gawin natin ngayon ay ipagdasal natin si Topi. Na sana maging maayos lang siya. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam na muna si Amer at Ambo kay Henry. Kailangan na rin kasing umuwi ni Ambo. Habang si Amer naman ay gagawa ng paraan kung saan kukuha ng pera. Bagsak ang balikat ng lalaki pagpasok niya ng kanilang bahay. Tulala niyang tiningnan ng sahig. Para bang lumulutang ang kanyang utak sa ulap. Maya-maya pa, napaangat siya ng tingin nang makita ang matandang babae sa kanilang pintuan. Si Aling Donna na hindi yun naglalaway. Mukhang maayos na rin ang kalagayan ng matanda base sa ngiti nito. Aling Donna, wala pa pong akong may bibigay sa inyo. Wala pa po akong may babayad. Hindi naman ako nandito para maningil. Nandito ako para tulungan ka.
Napatingin si Amer sa maluwag na bulsa ng damit ni Aling Donna. Lumuluwa kasi roon ang pera na mukhang galing sa ibang sinisingil na matanda. Nakakaisip na siya ng hindi maganda, pero pinipigilan lang niya ang kanyang sarili. Di ba nasa ospital ang anak mo? Aling Donna, marami na rin akong utang sa inyo eh. Hindi naman kita papautangin eh. May alam akong paraan para makaligtas ang anak mo. Sa tiyak na kamatayan. Nakaramdam ng kaunting inis si Amer noong mga sandaling yon. Tiningnan niya ang mukha ng matanda. Nakangiti lang yun sa kanya. Isang ngiti na hindi niya nakikita nung naniningil ito sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang masaya si Aling Donna. Nawiwirduhan na siya sa matanda, kaya nagtanong na si Amer. Aling Donna, ano bang nangyayari sa inyo? Amer, kaya ko mapahaba ang buhay ng anak mo. May kilala ko, Amer. May kilala kong may kakayahan na mabigyan ng isa pang buhay ang mga taong malapit ng mamatay. Hindi pa mamamatay si Topi. Hinay-hinay ka naman sa sinasabi mo. Amer, alam nating pareho na delikado ang lagay ng anak mo. At kapag hindi siya maoperahan, mamamatay siya. Bakit? May pampaopera ka ba? Wala naman, di ba? Kaya kung ako sa iyo, ipagkatiwala mo siya sa akin. Tulad ko, magkakaroon siya ng bagong buhay. Ano bang sinasabi mo? May ideya na si Amer, pero mas gusto niyang marinig yon mula sa matanda. Bagya pang lumapit ang matanda sa kanya. Tumingin yon ng nakakaloko. Yanggaw. Sa hindi malamang dahilan, agad na nagtindigan ng mga balahibo ni Amer. Tama ang kanyang hinala. Si Aling Donna ay produkto din ng Yanggaw. Sa madaling salita, si Aling Donna ay isa ring aswang. Huwag kang maingay kasi bawal itong ipagsabi-sabi ng tumulong sa akin. Pero Amer, sa ganitong paraan, siguradong magiging maganda ang buhay ng anak mo. Hindi na siya mahihirapan. Hindi na mahihirapan? Tapos ano? Tumayo si Amer at lumapit ng kaunti. Tapos magiging aswang si Topi? Katulad mo? Nanlaki ang mata na matanda. Nagulat ito sa sinabi ni Amer. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang aswang na nandyan sa bubong ng kabilang bahay? Alam kong aswang ka na, Aling Donna! Nagsimulang maging aligaga ang matanda. Parang galit na galit itong nagsalita. Wag mong ipagkakalat ang alam mo. Dahil mangyayaring hindi maganda kapag ginawa mo yon. Wag mo akong takutin. Dahil hindi ako natatakot sa mga aswang. Sa oras na matapos ang problema namin kay Topi, ipapaalam ko sa lahat na hindi ka na normal na tao. Wag mong subukan. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin, Amer. Nagmamadaling lumabas ng bahay ang matandang si Donna. Mabibigat pa ang bawat takbang na parang nagdadabog. Raulong matanda yun ah. Humanda ka lang matapos lang ang lahat ng ito. Kinuha na lamang ni Amer ang kaunti niyang naipon. Pinunta niya si Ambo para manghutang. Sa kabutihang palad ay pinautang din naman siya ng pera ng lalaki. Kaya naman nakabili na rin siya ng ilang gamot na kailangan ni Topi. Bumalik siya sa ospital. Inabutan niyang nakatulog na si Henry sa labas ng silid. Nakaramdam siya ng awa dahil alam niyang hindi pa naghahapunan ng kapatid. Nakatulog na pala ako. Oh, kumusta naman daw si Topi sa loob? Pansamantalang napatigil ang pananakit ng tiyan niya. Pero kuya, ang laki agad ng bill natin dito. Ang mahalaga ang kapakanan ni Topi. Kahit maganda lubog-lubog ako sa utang, ayos lang. Pasensya ka na kuya. Wala rin akong maibibigay eh. Kung tinapos ko sana yung pag-aaral ko, di sana nakakatulong ako. Wala kang kasalanan. Nakikita ko naman kung gaano mo kamahal ang pamangkin mo eh. Ayos lang yun. May awa rin ng Diyos. Sa ngayon umuwi ka na muna sa bahay. Magpahinga ka. Ako na muna ang magbabantay kay Topi.
Paano ang trabaho mo? Balikan mo na lang ako dito bukas ng umaga. Papasok pa rin ako. Umalis na ang binata at tinapik pa siya nito sa balikat. Napangiti na lamang si Amer. Nasa labas lang ng silid si Amer sa mga sumunod na oras. Hindi siya basta-basta makapasok sa loob. Kaya naman masugid lang siyang naghihintay. Nakatulog na lang din si Amer sa sobrang antok. Paggising niya ay 1:00 na ng madaling araw. Wala nang katao-tao sa pasilyo ng ospital. Dumukot siya ng barya sa bulsa nang makaramdam siya ng gutom. Lumabas siya para maghanap ng mabibilhan kahit chicharon lamang. May nakita siyang naglalako. Agad siyang lumapit sa lalaki na palagay niya nasa edad 45 to 50 na ang edad. Manong, magkano po kropek? Nag-angat ng tingin ang matanda sa kanya at saka inabot agad ang kropek. Ibibigay na sana ni Amer ang bayad na magsalita ang Manong. Tama ang sinabi ni Donna. Yun lang ang paraan para bigyan ng isa pang buhay ang tao. Ha? Kilala niyo si Aling Donna? Napatras ng bagya si Amer at nakaramdam ng kaunting kaba. Nakangiti sa kanya ang Manong. Ngiting hindi alam ni Amer kung bakit kakaiba ang dulot sa sistema niya. Wala namang mawawala kung susubukan mo. Maliligtas mo na ang anak mo, magiging malusog pa ang katawan niya. Manahimik ka! Hindi kita kilala! Iho, tandaan mo, sa mundong ito, bata ang pag-asa ng bayan. Sila ang henerasyon na dapat na pinangangalagaan natin. Hahayaan mo lang ba na mamatay ang anak mo nang dahil sa isang sakit lang? Sakit na kaya namang lunasan ng yanggaw. Aswang ka rin ba? Sabihin mo! Oo, aswang ako. At gusto kong dumaming muli ang lahi namin. Huwag ka mag-alala, hindi naman kami nananakit. Basta wag lang kaming uunahan. Ang gusto lang talaga namin, dumami kami. Kaya ikaw, iho, ipaubaya mo na kay Donna ang anak mo. Pangako, isa pang salita mo, sasapakin ko niyang pagmumukha mo! Nanahimik ang lalaki ngunit hindi nawawala ang nakakaloko nitong ngiti. Parehong-pareho sila ng ngiti ng matandang si Donna. Kahit na anong mangyari, hindi ko hayaan na ipaubaya sa inyong anak ko. Malinis ang kaluluwa ni Topi. Kahit kailan, hindi ko inipagkakanulo sa mga demonyong katulad nyo. Wala akong magagawa kung ayaw mo. Pero iho, itong sasabihin ko sa iyo, huwag kang iiyak kapag namatay na ang anak mo, ha? Tumawa pa ang Manong at saka naglakad na rin palayo. Naiwang nakasarado ang kamao ni Amer sa puntong yon. Galit at pagkabahala ang naramdaman ni Amer sa mga sandaling yon. Nagagalit siya dahil pakiramdam niya walang halaga ang buhay ng kanyang anak para kay Aling Donna at sa Manong. Nababahala siya dahil pakiramdam niya anumang oras ay may mangyayaring hindi niya inaasahan. Binalikan na lamang niya ang kanyang anak. Sa pagkakataong yon ay napakiusapan niya ang doktor na makita ang anak. Pinapasok siya sa loob. Dinatnan niya ang batang si Topi na mahimbing na nagpapahinga. Baka sa mukha ng bata ang hirap na pinagdaraanan nito. Hinaplos ni Amer ang pisngi ng anak. Hindi niya maiwasang hindi malungkot. Awang-awa siya kay Topi. Dahil sa murang edad pa lamang nito, ay dinadanas na nito ang matinding sakit. Saglit lang ang oras ng pagbisita niya roon. Lumabas na rin siya gaya ng sabi ng doktor. Pagsapit ng umaga, dumating na rin si Henry. Nakipagpalitan na yon sa pagbabantay. Si Amer naman ay nagpalit na lang ng suot. Wala na itong ligo-ligo. Ayos ka lang ba, kuya? Mukhang wala ka pang tulog ah. Nakatulog naman ako kahit kaunti. Kaya huwag ka mag-alala. Sigurado ka? Oo, ayos lang naman ako. Siya nga pala kuya. Kagabi pala, parang may umaaligid sa bahay. Ha? Anong umaaligid?
Ewan, parang may nagmamasid. Parang may naglalakad, pabalik-balik sa bakuran natin. Nararamdaman ko eh. Nagigising kasi ako, parang kada isang oras. Tapos, ganun ang naririnig ko. Nagpunta ba si Aling Donna doon ng mag-isa lang? Hindi. Pero napansin ko nung umuwi ako, dumaan siya sa tapat natin. Kahit na anong mangyari, wag na wag mong kakausapin ha. Naintindihan mo ba ako? Kahit ano namang gawin niya wala naman tayong ibabayad eh. Sana nga. O sige na, papasok na ako. Balitaan mo na lang ako mamaya kung ano nang lagay ni Topi ha. Maghanap na din ako ng mautangan para maoperahan na rin niya si Topi. Sige kuya, ako nang bahala rito. Ingat ka ha. Pumasok si Amer sa trabaho. Sayang kasi ang isang araw na kikitain kung liliban siya. Hindi siya pwedeng magpapetiks lalo na't kailangan na kailangan nila ng pera. Naging abala si Amer sa factory. Kahit na mabigat ang kanyang kalooban, ay hindi siya nagpatalo roon. Ginawa niyang lahat para maging mabuti sa trabaho. Mabilis na lumipas ang mga oras. Uwian na naman nila. Hinihintay na naman niya ang kaibigang si Ambo. Oh, ang tagal mo naman. May ginawa na naman siguro kayo ni Ma'am Ella, no? Ano pa nga ba? Gusto ng lambing eh. Habang naglalakad na ang dalawa patungo sa sakayan, biglang nabanggit ni Ambo ang tungkol sa aswang. Ay, siya nga pala pre. Maiba lang tayo. Para naman hindi ka ganong malungkot ha. Yung sinasabi mong aswang, alam mo bang may nakakita na taga sa amin sa aswang na yon? Napatigil si Amer sa kanyang paglalakad. Naging interesado agad ito na pag-usapan yon. Oh, anong nangyari? Sabi ng nakakita, hindi naman daw sila sinaktan. Nasa taas lang daw ng bubong nila tapos saglit lang dumungo sa bintana nila. Pero nakakatakot eh. Parang kung saan-sana lang nalitaw yung matandang yun. Matanda? Oo, sabi nila matanda raw yung aswang eh. Nagpaparami na sila. Napatingin sa kanya ng seryoso si Ambo. Kita sa mukha ng kaibigan ng labis na pagtataka. Pre, may alam ka ba sa nangyayari? Kung sasabihin kong oo, maniniwala ka ba? Hinila ni Ambo si Amer papunta sa gilid kung saan wala ng gaanong tao. Sabihin mo nga sa akin, kilala mo ba kung sino yung aswang na yon? Tumingin-tingin pa si Amer sa gilid bago nagsalita. Pre, hindi ko alam kung makukumbinsi kita. Pero si Aling Donna, yung aswang na kinukwento ko sa iyo noong una pa. Ha? Si Aling Donna? Yan ba yung pinagkakautangan mo? Oo, siya nga pare. Teka. Paano naman magiging aswang yun? May lahi bang aswang yun? O wag mong sabihing... Yanggaw. Yanggaw? Di ba alam mo naman yung Yanggaw? Ganun ang nangyari kay Aling Donna. Kung hindi ko pa nakwento sa iyo, may sakit yang si Aling Donna dati. Ang sabi malala na. Kaya nga laging nangungulit sa mga may utang sa kanya eh. Pero nitong nakaraan lang, pumunta siya sa bahay. Naglalaway tapos nahihilo at umuubo-ubo. Yun na pala ang sintomas ng pagiging aswang niya. Sa palagay ko may kakilala siyang aswang at nagpayanggaw siya. Nagpayanggaw siya para humaba pa buhay niya. Oo, at yun ang gusto niyang mangyari kay Topi. Nagsalubong ang kilay ni Ambo. Mas lalo na siyang naguluhan sa dinagdag pa ni Amer. Ha? Teka. Ano naman kinalaman ng inaanak ko dito? Inaalok ako ni Aling Donna na ipayanggaw na lang si Topi para mabuhay. Pero hindi ako pumayag. Abay dapat lang. Magiging aswang ang anak mo kapag pumayag ka. Pre, tingin ko nagpaparami talaga sila eh. Wala silang patawad kahit na bata. Abay, dapat puksain na natin yan. Meron akong kilala pre, albularyo, tapos pumapatay talaga ng aswang. Kaso, taga-kapis pa yun eh.
ilang araw pa yun bago makarating dito. Sa ngayon, si Topi na lang muna ang iisipin ko. Gusto ko na malagpasan niya yung nangyayari sa kanya ngayon eh. Kasi pare, hindi ko kinakaya kapag nahihirapan siya eh. Bumuntong hininga na lamang si Ambo, sabay tapik sa balikat ni Amer. Palalagpasan din natin to, pre. At kapag nangyari yon, yayariin natin yung Aling Donna na yan. Siya nga pala. Sasama ka ba sa akin sa ospital? Oo, kaya nga dito tayo sasakay eh. Nang may dumaang jeep ay dali-dali nila yung pinara. Ilang minuto lang ang kanilang biyahe ay nakarating na rin sila kaagad sa ospital. Malayo pa lang ay natanong na nila si Henry na parang masigla. Masaya ang binata na makalapit na sila. Tila ba isang magandang balita ang naghihintay sa kanila. Kuya, sabi ng doktor, bigla raw nawala yung problema ni Topi sa bituka. May himala, kuya! May himala! Halos maiyak na si Amer noong mga sandaling yon. Sa sobrang tuwa niya ay binuksan niya ang pinto. Bumungad agad sa kanya si Topi nang nakangiti. Sobrang saya ng bata nang makita siya nito. Anak, anong nararamdaman mo? May masakit pa ba sa'yo? Papa, maayos na po ako. Pwede na po ulit ako maglaro. Nako, salamat naman sa Diyos. Hindi talaga natutulog ang Diyos. Magiging perpekto na sana ang sandali para sa kanila. Kaso may binanggit si Topi. Isang tao na kinatatakutan ni Amer na makalapit sa anak. Papa, si Lola ba yung nagpunta kanina? Ha? Lola mo? Anak, matagal nang wala ang lola mo. Baby ka pa nun. Sino po yung matanda kaninang babae? Sabi niya, apo niya po ako eh. Binigyan niya pa nga po ako ng orange juice. Pag inom ko po nun, bigla na lang po akong lumakas. Nang Henry, anong sinasabi ni Topi? Kuya, hindi ko alam. Kanina umalis lang ako saglit para umihi. Pagbalik ko okay na siya eh. Ang itawag ko raw po sa kanya, Lola Donna. Nagtayuan ng balahibo ni Amer nang marinig ang sinabi ng bata. Parang biglang gumuho ang mundo niya. Pero sa mga sandaling yon, pinilit na lamang niyang hindi ipahalata. Papa, ayos lang po ba kayo? Hindi po ba kayo masaya na magaling na ako? Siyempre, masaya ako anak. Sobrang saya ko kasi hindi ka na nahihirapan. Marami pong salamat sa pag-asikaso, Papa. Niyakap na lamang ni Amer ang kanyang anak. Nang dumating na ang doktor ay naglabasan na rin silang lahat. Napaupo na lamang si Amer sa gilid. Sobrang dismayado ang muka. Balisa at parang nalugi sa negosyo. Nagtaka naman si Henry sa naging reaksyon ng kanyang kuya. Para kay Henry, dapat si Amer ang pinakamasayang tao sa mga sandaling yon. Pero ang hindi niya alam, hindi pala dapat ikatuwa ang nangyari. Kuya, bakit parang hindi ka naman masaya? Hindi ka ba masaya na nawala na ang sakit ni Topi? Henry, hindi tayo dapat maging masaya. Ha? Bakit? Hindi kita maintindihan, kuya. Henry, magiging aswang na si Topi. Ha? Ano? Anong kalukuhan naman yan, kuya? Kuya Ambo, anong sinasabi nito ni kuya? Henry, naalala mo si Aling Donna? Yung naglalaway nung nakaraang gabi, sabi ng kuya mo? Sintomas ng pagiging aswang yon. Nagpayanggaw si Aling Donna para mas humaba pa buhay niya. Pero kapalit nun, magiging aswang na siya. Si Aling Donna, nung nakaraan kinausap niya yung kuya mo. Gustong gawing aswang si Topi para mawala yung nararamdaman ng bata. At kanina, hindi natin alam na nakalapit na pala siya kay Topi. Hindi rin natin alam kung ilang araw ba to na makikita natin ang sintomas at kung kailan siya magiging aswang. Naguguluhan at nabibiglaman sa kanyang narinig. Napaupo na lang din si Henry sa sahig. Kailangan natin maagapan ito.
Paring Ambo, pwede bang tawagan mo mamaya yung kilala mong albularyo mula sa Kapis? Kailangan natin mapagamot si Topi para mawala yung yanggaw sa kanya. O sige, walang problema pre. Mamaya pag uwi ko, kakausapin ko kagad si Papa para mapapunta agad dito yung albularyo. Kasalanan ko ito, kuya. Kung binantayan ko lang sana si Topi, hindi sana makakapasok yun dito sa kwarto eh. Henry, wala nang saysay kung magsisisihan pa tayo. Ang kailangan nating gawin ngayon ay umisip ng paraan. Kinaya natin ng ibang pagsubok. Sigurado ako na kakayanin din natin ito. Naiuwi nila ang batang si Topi. Masigla na ulit ang bata. Nakakapanibago na wala na yung iniindang sakit ng tiyan. Papa, gusto ko pong kumain ng manok. Hinawakan ni Amer ang kanyang anak habang nasa bakuran na sila. Sige anak, bibilang kita ng manok mamayang umaga ha. Sa ngayon kailangan mo munang magpahinga kasi anong oras na rin eh. Hindi po ba kayo matutulog? Matutulog din kami. May pag-uusapan na kaming tatlo. Tumango lang ang bata at pumasok na rin sa kanilang bahay. Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ni Amer. Nababahala ang lalaki para sa mga pwedeng mangyari. Ang iniisip na lang ni Amer ay kakayanin din nilang lagpasan yon. Ano pare? Puntahan ko na ba si Aling Donat? Sapakin ko sa leeg? Wag na muna. Wag tayo padalos-dalos. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin eh. At hindi rin natin alam kung ilan ba ang aswang dito sa atin. Uy, Henry, kanina ka pa walang imik ha? Wala ka namang kasalanan, Henry. Sadyang salisigang lang talaga yung matandang yon. Sige na, Henry. Sama mo na si Topi magpahinga. Walang imik na rin si Henry nang pumasok yon sa loob. Naiwan si Amer at Tambu sa bakuran. Hindi na muna ako papasok bukas. Sasamahan kitang mag-asikaso ng problemang ito. Ay, nako. Pasensya na pre ha. Pati trabaho mo naabala eh. Hindi. Ayos lang naman. Tsaka, di naman ako matatanggal dun eh. Nakakalimutan mo yatang syota ko yung manager natin dun, di ba? Pre, gaano ba kataas ang tsansa na mabalik sa dati ang isang taong nayanggaw? Base sa mga naririnig ko dati, depende sa tagal kung ilang oras o araw nang hindi naagapan. Kapag isang araw pa lang, pagpapakita ng mga sintomas. Kapag nakalagpas na ng mga pagpapakita ng sintomas at hindi pa rin nagagamot, maliit na ang tsansa na maalis yung yanggaw sa katawan ng tao. Kaya ang mas maganda nating gawin talaga, habang bago pa lang maagapan na. Napatungo na lamang si Amer. Hindi rin niya inaakala na hahantong ang lahat sa ganon. Nalulungkot siya para sa kanyang anak. Pangarap pa naman ng bata na maging doktor. Pero ang pangarap na yon ay maglalaho sa oras na hindi magawa ng paraan ang nalalapit na pagiging aswang. Mabilis na lumipas sa mga oras. Inabot na ng umaga ang pagbabantay ni Amer sa kanyang anak. Wala siyang maayos na tulog. Kahit na paminsan-minsan ay parang matutumba na siya dahil sa antok. Wala na siyang pakialam. Ang malaga sa kanya ay mabantayan ng anak. At ang posibilidad na bigla na lang yun maging aswang. Henry, bumili ka muna ng almusal natin. Kunin mo yung 30 pesos sa bag ko. Mukhang hindi ka na naman nakatulog, kuya. Wag mo na akong intindihin. Sige na, bumili ka na. Umalis na rin si Henry. Naiwang pinagmamasdan ni Amer ang anak na mahimbing na natutulog. Habang nakatingin siya kay Topi, nakita niya ang maliit na ugat na umuumbok sa bandang leeg ng bata. Napalapit agad siya at sinuri ito. Doon na rin niya nalaman na pinagpapawisan na malamig si Topi. Nagising ang batang si Topi. Pagdilat ng mga mata nito ay bahagya na yung namumula. Nagtutulo-tulo na rin ang laway ng bata. Anak, naririnig mo ba ako? Nakikilala mo ba ako, anak? Tumingin sa kanya ang bata. Seryoso lang ang mukha nito. Papa, nagugutom at nauuwaw po ako.
Nakahinga ng maluwag si Amer. Buong akala niya ay nawala na sa katinuan ang kanyang anak. Anak, bumili na ang Tito Henry ng makakain ha. Hintayin na lang natin. Mga ilang sandali lang ay nakabalik na rin si Henry na dala ang isang supot ng pandesal. Pero hindi yun ang pagkain na gusto ng bata. Anak, ito ng almusal mo. May palaman pa yan. Nilagyan ng tito mo ng keso yan. Papa, ayoko po ng ganyan eh. Parang ano po, parang gusto ko po ng hilaw na karne. Sa sinabing yon ng kanyang anak ay nataranta na si Amer. Agad-agad itong kumuha ng lubid. Walang pagdadalawang isip na nagpatulong si Amer para itali si Topi sa haligi. Papa, Tito, bakit niyo po ito ginagawa sa akin? Bakit niyo po ko tinatali? Hindi niyo na ba ako mahal? Naiiyak ang dalawa habang ginagawa nila yon sa bata. Hindi man nila kagustuhan pero wala silang magagawa. Ayaw naman nilang makalabas ng bahay si Topi. Kapag nagkataon, may mga taong makakakita sa kanya. Dahilan para malagay ang bata sa tiyak na kapahamakan. Anak, tawarin mo si Papa ha. Kailangan gawin to ni Papa eh. Para din ito sa kapakanan mo. Ano po ba ako? Bakit niyo po ako tinatali? Topi, mahal ka namin. Kaya namin to ginagawa para hindi ka mapahamak. Naitali na nila si Topi sa haligi. Napayak na lang din ng bata. Nagguguluhan yun sa mga nangyayari. Pero ang mas nangingibabaw na kay Topi sa mga sandaling yon ay ang pagkatakam niya sa hilaw na karne. Papa, nakikiusap po ako. Gusto ko po ng hilaw na karne. Gutom na po ako eh. Pakiusap po, Papa. Parang lantang gulay na si Topi sa mga sandaling yon. Kaya naman nakaramdam agad ng awa si Amer. Pero biglang dumating si Ambo para pigilan ang gustong mangyari ng bata. Amer, pare, wag mo siyang pakainin ng karne. Kapag ginawa niyo yun mas mapapabilis ang pagiging aswang niya. Pero pre, tingnan mo naman. Inangina na. Huwag kang maniwala dyan, pare. May dugong aswang na si Topi. At ang mga aswang, magagaling silang mandin lang. Kapag binigay mo ang gusto niya, mas lalo tayong mahihirapan. Muling tumingin si Amer sa kanyang anak. Nakatingin lang yun sa kanya habang pulang-pula ang mga mata. Naglalawa na rin ang laway ng bata. Pre, kailangan yung tatagan. Hintayin muna natin yung albularyo. Lumabas na lamang ng bahay si Amer. Hindi niya kasi kayang makita na nahihirapan ng ganon ang kanyang anak. Nagsarado naman ang kanyang kamao nang maalala si Aling Donna. Nung umagang yon, kumulo ang dugo niya para sa matanda. Mabilis siyang naglakad patungo sa bahay ng matanda. Nakasunod din naman agad sa kanya si Ambo. Uy, saan ka pupunta? Ano? Babasagin mo mukha ni Aling Donna? Di ba sabi mo huwag tayong padalos-dalos? Puro galit lang ang nararamdaman ni Amer sa mga oras na yon. Hindi niya mapapatawad si Aling Donna sa ginawa nito sa kanyang anak. Nang marating na nila ang bahay na matanda, nakita niya yun sa bakuran. Kaswal at kalmado. Nagwawalis na parang wala itong ginawang masama. Walang pagdadalawang isip na pumasok si Amer sa bakuran na matanda. Amer, magbabayad ka na ba ng utang? Ikaw ang magbabayad ng ginawa mo sa anak ko! Nakalimutan ni Amer na matanda ang nasa harapan niya. Basta ang utak niya lang ay aswang ang matanda. Sinapak ni Amer ang mukha ni Aling Donna. Tumumba ang matanda pero agad ding namang nakatayo. Parang walang nangyari sa suntok niya. Kaya hindi pa nakontento si Amer. Sinundan pa niya ng maraming suntok. Pero paulit-ulit lang na nakakatayo ang matanda kahit dugo na ang nguso nito. Alam mo ba kung bakit nakakabangon pa rin ako? Kasi aswang na ako. Yun ang magandang epekto ng yanggaw.
At ganito rin ang magiging epekto sa anak mong si Topi. Napakawalang hiya mo! Pati ba naman bata dinamay mo sa kademonyohan mo? Papatay kita! Inawat ni Ambo si Amer nang mapansing may mga taong nakakakita sa kanila. Pinagbubulungan na sila ng mga dumaraan. At ang iba sa mga yon ay masama na ang tingin kay Amer. Pare, kalma. Baka makulo ka naman sa ginagawa mo. Kahit na anong gawin mo, aswang na ang anak mo. Hihintayin na lang nating maging ganap siyang aswang na kagaya ko. Kagaya kong hindi na basta-basta magkakasakit at hindi rin basta-basta mamamatay. Tawa ng tawa ang matanda kahit naduguan naman ang bibig nito. Hinila na ni Ambo si Amer paalis sa lugar na yon. Pagbalik nila sa bahay ay kalmado na ang batang si Topi. Pinainom lang yon ni Henry ng tubig. Kumalma na siya kuya sa tubig. Pero hanggang kailan natin siya idadaan sa tubig? Hanggat wala pa ang albularyo, kailangan natin siyang tiisin. Naawa na ako sa batang ito kuya. Kapag nakita ko talaga yung aling dona na yan, sasapakin ko yan eh. Wala akong pakialam kung aswang siya o matanda siya. Pinagsasapak na ng kuya mo, pero wala pa rin nangyari. Napansin ni Henry ang mga dugo sa kamao ni Amer. Ganun na rin ang seryosong mukha ng kanyang kuya na parabang handang pumatay. Kinagabihan, pinuntahan sila ng mga taga-barangay. May mga residente kasing nagsumbong na si Amer ay binubugbog daw ang matandang si Donna. Nabahala si Amer, lalo pat alam niyang delikado ang lagay ni Topi. Nung mga sandaling yun kasi, mas lumalala na ang kalagayan ng bata. Hinang-hina na yon, pero umaatungal na rin na parang hayop. Hey, my name is David. I am the new head of Tanod here in our barangay. You, Amer, I just want you to know that there is a group of chismosa that reported you for punching Lola Donna inside her bakuran. We're just here to invite you to barangay and give you statement regarding this issue. Bakit nag-i-English to? Pre, foreigner. Yan yung foreigner na naligaw dito 2 years ago. Nag-sideline sa barangay yan. Ngayon naging tanod na pala. Paano ko sasagutin yan? Hindi naman ako maalam sa English. Bahala ka na. Basta sumagot ka. Huminga ng malalim si Amer. My name is Amer. Yes, I did punching Aling Donna. I punched her face because she did wrong to my lovely son. Aling Donna is the aswang. Believe it or not, she is the aswang. She yanggaw people to make the aswang multiply. Natigilan si Amer sa pagsasalita nang marinig nilang lahat ang kakaibang angil sa loob ng bahay. Lahat din ng tanod ay napatingin. Doon kinabahan si Amer. Batid niyang sa oras na makita ng mga tanod ang kanyang anak, mas lalong magiging komplikado ang lahat. Hey, what is that? Don't mind the sound. That sound is utot. Because brother of Amer is sleeping now eh. Walang ya. Bakit ba ako magpapakihirap mag-English? Ikaw ang mag-Tagalog, ikaw ang hindi taga rito eh. Sumenyas ang foreigner na tanod para silipin sa bintana kung ano ang nasa loob. Pero pinigilan niyo ni Amer. Magkakaproblema tayo kapag tinuloy mo yan, Brad. Alam nyo, trespassing na ang ginagawa nyo eh. Pumasok kayo sa bakuran namin ng walang paintulot. Di nyo ba naisip yon? Okay. Let's forget the sound inside. Just come with us. You need to formally give your statement. If you don't, we will call the police and I will let them do the thing. Sige na, sasama ako sa isang kondisyon. What condition? Nakakaintindi naman pala to ng Tagalog eh. Mamanmanan niyo rin si Aling Donna. Doon niyo malalaman ang tunay na dahilan kung bakit ko siya binugbog. Tumango lang ang tanod na si David.
Lalabas na sana sila ng bakuran nang bigla na namang umangil ang batang si Topi. Napatigil ang mga tanod at nagkakatinginan. Nang nasa aktong lalapit ang mga yon sa loob ng bahay, tinulak ni Amer at Ambo ang mga tanod. Dali-dali silang pumasok sa loob ng bahay. Inabutan nila si Henry na kakaalis lang ng tali sa bata. Si Topi naman ay hinang-hina, pero naglalabas pa rin yun ng angil. Parang asong walang kain pero gustong mangagat. Henry, bilis, mauna ka na. Doon sa tambayan natin, bilis, dali mo si Topi. Pilit na hinaharangan ng dalawa ang pinto. Kuya, mag-ingat kayo ah. Lagyan mo ng busal si Topi, baka bigla kang kagatin. Sinunod ni Henry ang lahat ng habilin ni Amer. Dali-daling umalis ang dalawa at dumaan sa malaking bintana sa likod ng bahay. Sige na pre, sumunod ka na sa kanila. Ako nang bahala rito. Sigurado ka ba? Mapapama ka. Bilis na, dami mong pagdaldal. Wisit na yan. Wala na silang nagawa nang mabuksan na ng mga tanod ang pintuan. Galit na galit si David sa kanila at pinagpapapalupa sila ng manipis na kawayan. Nahuli ang dalawa. Dinala sila sa barangay. Pero dahil si Amer lang ang may dapat linawin, siya lang ang dinala sa loob. Nagbigay ng salaysay si Amer, pero siyempre, hindi naman yung pinaniwalaan ng kapitan. Ipapasa na sana si Amer sa mga pulis, buti na lang talaga ay may isang residente ang nagsumbong sa barangay. Si Aling Donna raw may kinain na kambing sa ibang bakuran. Yan ang sinasabi ko sa inyo, kapitan eh. Aswang nga si Aling Donna. Siya ang pumapatay sa mga alagang hayop dito. Nagpaparami sila. Nangyayanggaw si Aling Donna. Agad na pinautos ni kapitan na kumpirmahin ang sumbong ng residente. Makalipas lang ang ilang minuto, naririnig na lang nila na mayroong nagsisigawan. Bumalik ang mga tanod na dala ang balitang totoong aswang nga si Aling Donna. Dahil doon, pinaalis na si Amir sa barangay. Nakahinga ng maluwag ang lalaki. Akala niya ay makukulong na siya sa ginawa niya kay Aling Donna. Pre, kailangan kong puntahan sila Henry at ang anak ko. Ikaw, umuwi ka na sa inyo. Baliw, anong gagawin ko sa amin? Ayaw bang tinutulungan kita? Hindi naman sa ganon. Alam mo pre, may kutob ako na yung bahay sa kanan namin, may kutob silang aswang na si Topi. Nakita ko kanina eh. Sumisilip sila sa bahay at nagbubulungan. Kaya ikaw, kailangan mo maiwan. Hintayin mo ang balita sa albularyo. Basta pare, matatagpuan mo kami sa kubo. Doon sa dating sakahan na tinatambayan natin. Sige pare. Mag-iingat ka ha. Naghiwalay na ang dalawa. Dali-daling tumakbo si Amer para sundan ng kanyang kapatid at ang anak. Habang naglalakad sa kalsada, nararamdaman niya na may ilang mga residente na sumusunod sa kanya. Malakas ang kutob niya na may hinala na rin ang mga yon. Bibilisan na sana niya ang paglalakad nang biglang tawagin siya ng isa sa mga yon. Tinanong siya tungkol sa kalagayan ng kanyang anak. Kung si Topi raw ba ay malapit ng maging aswang. Nang marinig pa lang yon ni Amer, alam na niyang hindi maganda ang mangyayari sa oras na yon. Napagtanto rin niya na hindi siya dapat pumunta sa kinaroroonan ng dalawa. Kaya kailangan niyang ilayo ang mga taong sumusunod sa kanya. Tumakbo siya ng mabilis. Hinabol siya ng mga residenteng may dalaring pana at itak. Para mas mahirapan ng mga yon, pumasok na siya sa kagubatan. Wala na siyang pakialam kung may banta ng aswang doon. Nang nasa pusod na siya ng kagubatan, naramdaman niya na may mga nakapalibot sa kanya. Huminto si Amer nang makitang naghintuan din ng mga tao. Walang ya, naipit na ako sa sitwasyon na ito ah. Mukhang may aswang pa. Lintik. Parang mga paniking nag-iingay ang mga aswang na nasa itaas ng mga puno. Makalipas ang ilang sandali, nagparamdam at nagpakitan na rin ang mga yon. Hindi makapaniwala si Amer na hindi lang pala si Aling Donna at ang matandang lalaki ang aswang. Meron pa palang iba. Kailangan ko na makalis dito. Habang kinakalaban ng mga residente ang mga aswang,
Sinamantala ni Amer ang pagkakataon para makatakas. Mabuti na lang talaga ay wala na siyang nakasalubong na aswang noong mga sandaling yon. Kaya naman nagmamadali na rin siyang makaalis. Nakalabas siya sa gubat na yon. Wala siyang sinayang na mga sandali. Tinungo niya kaagad ang kinaroroonan ni Henry at Topi. Habang naglalakad, meron siyang nakitang bakura na may mga kulungan ng manok. Wala nang pakialam si Amer. Kinuha niya ang isang manok, sabay takbo ng mabilis. Makalipas lang ang halos 15 minutos, narating na rin niya ang malawak na palayan. May kubo-kubo sa gilid. Doon naabutan ni Amer si Henry at Topi. "Kuya, nandiyan ka na pala. Bakit may dala ka manok?" Sinilip ni Amer si Topi sa loob, hinang-hinana na nakahiga. "Henry, itali mo si Topi. Papakainin natin siya." "Pero ang bilin sa atin ni Kuya Ambo, wag daw." "Hindi ko na kaya, Henry. Hindi ko na kayang makita na ganyan si Topi." Pumasok sila sa loob. Napalunok ng laway si Amer dahil sa awa sa bata. "Papa, pakakainin niyo na po ba ako? Pangako po, hindi na po ako magiging makulit." "Itatali ka lang muna ni tiyo mo, ha? Tapos pakakainin na kita." "Pero kuya..." "Maiintindihan mo rin ako kapag naging magulang ka na balang araw, Henry." Nang matapos ng itali ni Henry ang bata, binigay na rin nila ang buhay na manok kay Topi. Tumalikod sila sa bata. Mga ilang sandali lang, narinig na lang nilang umiiyak na ang manok. Sinikmura na lamang na magkapatid ang bawat tunog ng buto ng manok. Inisip na lang nila na para lang din naman yon sa kapakanan ni Topi. Dahil kung hindi nila yung gagawin, mamamatay sa gutom ang bata. Dahil ang aswang, mas malala ang gutom na nararamdaman kumpara sa tao. Dahan-dahan silang humarap makalipas lamang ng 5 minuto. Tanging mga buto at ulo na lang ng manok ang natira. Nagkalat din ang mga dugo sa sahig at mga balahibo. Maging sa katawan na rin ni Topi ay may mga dugo rin. "Papa, maraming salamat po. Tito Henry, maraming din pong salamat sa inyo." Umupo si Amer at kinausap ang bata ng mahinahon. "Anak, ipangako mo sa akin na hindi ka mananakit ng tao, ha? Anak, hindi na ikaw ang dating Topi. Hindi ka na tao. Pero huwag ka mag-alala. Ginagawa ni Papa ang lahat para maibalik ka sa dati." "Sinasabi niyo po ba na isa na akong aswang?" Nagkatinginan si Amer at Henry. Nagdesisyon na lang din si Amer na ipagtapat ang katotohanan sa bata. "Oo, anak. Nang dahil sa isang masamang gawain, naging aswang ka. Pero kahit na gano'n ang nangyari, kahit kailan, hindi nagbago ang pagtingin namin sa iyo. Di ba, Henry?" "Oo, pamangkin. Ikaw pa rin yung paborito kong pamangkin. Hindi yun magbabago kahit na maging ano ka pa." "Pero hindi na ako makakapag-aral kasi aswang na ako. Di ba ang aswang iniiwasan ng mga tao?" "Anak, may darating na tulong para sa'yo. Makakabalik ka pa sa dati. Maalis ang pagiging aswang mo. Ang kailangan lang natin gawin magtiwala sa Diyos. Magdasal tayo, sana maging maayos na rin ang lahat." "Pakikinggan pa rin ba ako ni Papa Jesus kahit aswang na ako?" "Oo naman, anak. Kasi mabuti kang bata. Pero anak, ngayon sana maintindihan mo na kailangan ka muna naming itali, ha? Pakakawalan ka rin namin kapag nakarating na ang albularyo na tutulong sa atin." Tumangulang ang bata. Kahit papaano ay nasa katinoan naman si Topi. Pero may mga pagkakataon naman na bigla-bigla na lang nagwawala ang bata. 2 araw ang nakalipas. Naroon lang sila para bantayan ang batang si Topi. Ilang manok na rin ang ninakaw ni Amer sa bawat bakura na madadaanan niya.
lahat ng gawaing yun ay nilulunok niya para lamang sa kanyang anak. Gabi na nun, dakong 6:00. Nasa labas lang ng kubo si Amer at Henry. Hintay sila ng hintay kay Ambo, pero wala pa rin balita. Kahit anino man lang nun ay hindi nila nasilayan. Kuya, 2 araw na tayo dito. Darating pa ba si Kuya Ambo at yung albularyo? Hindi ko nga rin alam eh. Pero sana dumating na sila. Hindi ko na alam kung anong gagawin natin eh. Yung ibang napapadaan, naghihinala na kung sino tayo. Hindi magtatagal, malalaman nilang may tinatago tayo sa kubo na ito. Ay naku naman, nasaan na ba kasi si Kuya Ambo? Pagsapit ng 8:00 ng gabi, kung kailan tulog na ang mga tao sa malapit na baryo, palihim na namang nag-iikot si Amer. Naghahanap na naman siya ng hayop na pwedeng ipakain sa kanyang anak. Sa kabutihang palad, may nakita siyang ligaw na manok. Agad niya yung dinakma. Kumaripas ng takbo si Amer. Tuwang-tuwa ang lalaki dahil di hamak na mas malaki ang manok na yon. Anak, may pagkain ka na. Inabot agad ni Amer ang manok at agad din namang nilapa yon ni Topi. Sa 2 araw na nila na naroon, nasanay na lang silang pinapanood ang pagkain ng bata. Kayo po, hindi po ba kayo kakain? Kumain na kami ng prutas, anak. Sige, kumain ka lang dyan. Kuya, di kaya mas lalo tayong mahirapan na ibalik siya sa dati kung ganito ang ginagawa natin? Mas gugustuhin ko nang makita siyang ganyan kaysa makita ko na lang siya na nasa larawan. Tara na, hayaan na lang natin siya rito. Tumambay na naman ang 2 sa tapat. Sa 2 araw na nila roon, ganun na ang ginagawa nila. May isang beses pa nga na nasa labas na rin sila nakatulog. Habang nagbabantay, nakaramdam si Amer ng kakaiba sa paligid. Para bang may nagmamasid sa kanilang 2. Henry, uy, wag kang tutulog-tulog. Ha? Kuya, bakit? Makiramdam ka. Parang may nagbabantay rin sa atin. Sinuyod ni Henry ang gilid ng sakahan, pati na rin sa mga gilid-gilid din ng mga halaman. Napansin din ni Henry na parang may mga nasa likuran ng mga halaman na yon. Maganda ka. Aswang ang nararamdaman ko, hindi tao. Dumampot ang 2 ng malaking bato sa gilid. Mga ilang sandali lang, 2 matanda ang bigla na lamang lumitaw sa likuran ng talahiban. Kahit may kadiliman, alam na alam ni Amer ang presensya ng babaeng matanda. Maligayang pagkikitang muli, Amer. Aling Donna? Oo, ako nga. Kasama ko ang pinuno ng mga aswang, si Paildon. Magandang gabi sa inyong 2. Kalmado at mababa lang ang tinig ng matandang lalaki. Pero ramdam pa rin ni Amer ang kabigatan sa kanyang kalooban. Anong kailangan nyo? Di ba nagtagumpay na kayo? Aswang na nga ang anak ko. Pwede ba tigilan nyo na kami? Lalo ka na, Aling Donna. Hindi pa kami nagtatagumpay. Masasabi lang namin na nagtagumpay kami kapag naisama na namin ang anak mo sa pamilya namin. Isasama niyo ang anak ko? Sira ba ulo mo? Tingin mo papayag ako? Iho, kami na ang bagong pamilya ng batang yon. Mas magiging maganda at payapa ang buhay niya kung ibibigay mo siya sa amin. Kumpara naman sa iyo, palagi lang magiging kalbaryo ang buhay niya dahil sa mga taong ignorante. Magiging payapa? Ano ko? Tanga na maniniwala sa sinasabi mo? Walang payapang buhay sa inyo mga aswang. Hindi mo makukuha ang anak ko. Kaya mabuti pa, magtinda ka na lang ng chicharon sa tapat ng ospital. Amer, iho, alam mo, may mga pagkakataon na dapat alam natin kung paano magpakumbaba. Alam mo kung bakit? Kasi minsan, ang pagiging matigas ang ulo, yun ang magpapahamak sa'yo. Narinig ni Amer ang bigla ang paghaba ng mga kuko ng 2 matanda.
Hindi man nila makita ang mukha ng dalawa, alam nilang nagbago na ang anyo ng mga yon. Kung hindi mo isusuko sa amin ang bata, mapipilitan kaming gumamit ng dahas. Kuya, anong gagawin natin? Hindi tayo magpapatinag sa dalawang to. Ano ngayon kung mga aswang kayo? Wala akong pakialam. Hindi ko ibibigay sa inyo ang anak ko. Henry, pumasok sa loob. Harangan mo si Toby. Dali-daling tumakbo si Henry, habang si Amer naman ang natira sa labas. Bato lamang ang nagsisilbi niyang armas. Masyadong matigas talaga ang bungo mong tao ka. Lumusob si Aling Donna kay Amer. Kinalmot nito si Amer at naisalag naman ng lalaki ang braso nito. Sirit agad ang dugo ni Amer, pero kahit na mahapde, buong pagsisikap na pumalag si Amer. Binato niya si Aling Donna. Tinamaan ng ginang sa muka. Nakaramdam niyo ng pagkahilo ng dumugo ang muka nito. Pero ganoon pa man, mabilis na nakarecover matandang babaeng aswang. Kinagalit mo talaga akong hampas lupa ka! Pinagkakakalmot ni Aling Donna ang lalaking si Amer. Duguan na ang mga braso ni Amer sa kakasalag niya. Unti-unti na ring napapaluhod si Amer. Pero ganun pa man, humaharang pa rin siya sa pinto ng kubo. Hindi siya papayag na makapasok doon ang dalawang aswang na yon. Akala nyo, makakapasok kayo dyan? Hindi! Napadapa na si Amer sa lupa, pero hinawakan niya sa paa si Aling Donna. Punyemas, tutuluyan na kita! Nasa aktong gigilitan na sana siya ng leeg gamit ang mahahabang kuko, nang bigla na lang may tumaga kay Aling Donna. Nanggaling yun sa gilid ng kubo. Pagkataga, tanggal agad ang kaliwang kamay ng aswang. Sinundan ng pagtarak ng espada sa katawan ni Aling Donna. Nagulat naman si Paildon sa nangyari. Pagtingin din ni Amer, nakita niya ang isang matanda rin na uugod-ugod na, pero base sa pagkakahagupit noon ng espada ay hindi yung basta-basta. Napatingin din si Amer sa kanan. Nakita niyang nakatayo roon si Ambo. Pasensya ka na pre, medyo natagalan. Pero huwag ka mag-alala, nandito na si Mang Warang. Marami siyang pangalan basta yan ngayon ang pangalan niya. Ikaw ba ang leader ng aswang? Takot na takot ang aswang na si Paildon. Lalo na nang makita nito kung papaanong mabilis na napatay niya si Aling Donna. Ang lakas ng loob mong magmarami ng lahi. Palibhasa, hindi kayo gumagamit ng ari pag nagpaparami. Galit na umangil ang aswang na si Paildon. Buong tapang itong lumusob kay Mang Warang. Sinubukan ni Paildon na patamaan ng kalmot ang albularyo. Pero kahit na matanda na yon, wala man lang yung naging sugat. Ni hindi nga yun umalis man lang sa kinatatayuan niya. Hindi ka makakatama sa akin dahil sa mga agimat na meron ako. Pasensya ka na. Kailangan ko pang gamutin ang bata sa loob. Bumunot ang albularyo ng palaso. Hindi niya yung pinambala sa pana. Pinukul lang ng matanda ang palaso sa aswang. Tinamaan agad niya yon sa kaliwang dibdib. Nilapitan niyo ng albularyo at saka tinapos gamit ang espada. Agad na inalalayan ni Ambo si Amer. Duguan at lantang gulay na ang lalaki sa oras na yon. Pero masaya siya dahil sa wakas, merong tulong na nakaabot sa kanila. Pre, huwag ka matutulog Pre, pakiusap. Pagalingin niyo si Topi. Mahal na mahal kong anak ko na... Tuluyan nang nawalan ng malay si Amer. Hindi na niya alam kung ano ang mga sumunod na nangyari. Ang huling nakita niya lang ay ginigising siya ni Ambo. Halos 2 araw na walang malay si Amer. Sa dami ng kalmot na tinamo niya, talagang kinailangan niya ng mahabang pagpapahinga. Gabi na ng Lunes na magkamalay si Amer. Walang tao sa tent na kinalalagyan niya. Paglabas niya, nasa kagubatan siya. Sa tapat ng tent ay naroon sila Ambo, nag-iihaw ng dalagang bukid na nahuli nila. O pre, gising ka na pala.
Huwag ka na munang kumilos, kuya. Umupo ka muna. Nasaan si Topi? Nasaan ang anak ko? Nakabalik ba siya sa dati? Nagamot ba siya? Nagkatinginan si Ambo at Henry. Isinama siya ni Mang Warang sa sapa. Kailangang ilublob si Topi para sa isang ritual eh. Para daw yun hindi kailanman malapitan ng aswang si Topi. Nakahinga ng maluwag si Amer. Naiyak na lamang siya sa sobrang tuwa. Buong akala niya ay hindi na darating ang puntong yon. Makalipas lang ng halos kalahating oras, nakabalik na rin si Topi at Mang Warang. Sa sobrang tuwa ng bata, kahit basang-basa pa ang katawan at kahit maraming sugat ang ama nito, agad itong yumakap kay Amer. Papa, hindi na raw ako aswang, sabi ni Lolo Warang. Tao na raw ako, Papa. Nako, maraming salamat naman. Maraming salamat po sa inyo, Mang Warang. Hindi ko alam kung paano ko susuklian ang ginawa niyong kabutihan na ito. Maraming salamat po talaga. Hindi mo ko kailangan suklian dahil ang isang ama na handang gawin ng lahat para sa anak ay isang ama na may tuturing na bayani. Marapat lamang na ang mga katulad mo ay bibiyayaan ng mga ganitong tulong. Alagaan mo ang anak mo at ang sarili mo. Marami pa kayong pagsasamahan. Diyos ko, naiiyak naman ako sa inyo. Tara na nga, kumain na lang tayo. Oo, gutom na rin ako eh. Niyakap ni Amer ng maigpit ang kanyang anak. Hindi niya nararamdaman ang mga sugat sa katawan. Dahil ng mga sandaling yon, mas nangingibabaw ang pagmamahal para sa anak. Na kahit kailan, hindi matutumbasan ng kahit na ano pang mga bagay sa mundo. Wakas,